So tungkol pa rin po ito sa Luka to Lakers, AD to Dallas trade kahapon na talagang dumagundong sa mundo ng basketball. At ngayon lang natin to gagawin sa ating channel mga idol. Instant shoutout na rin to sa mga pangalang mababasa natin ngayon. Ito mga Dallas Mavericks fans po ito malamang kasi magbabasa tayo ng mga komento sa kanilang social media. At mukhang sa mga nababasa natin ayon sa kanilang mga fans ay natalo sila sa trade na ito. Dito sa announcement nila patungkol sa pagkuha nga kay AD, bumungad agad itong si Stacey Swiney na sinabi na hindi na raw siya magre-renew ng season ticket niya. Dito sa Pinas hindi uso to mga idol pero doon sa Amerika, bawat teams ay pwede kang bumili ng season ticket. Ibig sabihin sa lahat ng mga home games nila ay pwede kang manood sa arena. Tapos siya, hindi na raw niya i-renew yung kanya. Itong si Brian Eric naman, sabi niya worst trade daw yon sa history ng franchise. Basically, sinisisi niya yung owners pati yung general manager na winawasak daw nila yung team. Ito gusto ko. Sabi po ni Scott Wallace, yung trade daw pwede mong ihalin tulad sa kung tinrade daw dati ng Bulls si Jordan sa ibang team or yung Celtics kay Bird o yung Lakers kay Magic, ganun. Kasi hindi lang basta talentadong player si Luka, pero brand siya himself daw. Tapos bata pa nga raw to, kaya hindi yan basta-basta tinetrade lang. At actually, agree ako dun mga idol, parang ganun yung dating nun na parang tinrade ng Bulls si Jordan noong 80s. Kaya ang hirap talaga arukin yung ginawa ng Dallas kasi hindi naman tumatanda si Luka. 25 pa lang siya. Walang-wala pa siya sa prime ng karera niya. Hindi pa naman expiring ang kontrata niya. Kung gusto nilang i-trade to, pwedeng next year pa. 2027 pa ang last year ng kanyang kontrata if i-accept niya yung kanyang player option. Pwedeng i-ride na muna nila yung season na ito kasi kakapasok lang nila sa finals tapos ngayon po ay may clay na sila. Ang hirap talaga arukin mga idol lalo na kung fan ka ng Dallas Mavericks. Dito naman sa post nila na may laban sila kontra sa Cavaliers, puro angry reactions. Sabi nito ni Wayne Chan, ito daw yung pinaka-eng-eng na trade in NBA history. Kasi yun nga, paulit-ulit mukha ng prangkisa nyo yung tinrade nyo. Na nung playoffs ay tinalo ang Suns, OKC, pati Timberwolves na puno ng mga star players din. Good luck na lang daw sa pag-antay ng MVP caliber na player na lalapag sa kanila. Ito, si Grant Higbee naman ay sinabi na betrayal daw itong ginawa ng Mavericks at kahit na mag-champion pa raw yung Dallas na si AD yung star, parang magiging walang halaga raw yun kung ikukumpara mo sa kung nag-champion sila kasama si Luka. At sinabi rin ito na sana sa kada makakalaban daw ni Luka ang Mavs, tutustahin niya yung mga to. Grabe no? Galit na galit talaga sila sa management gawa nung nangyari na trade. At hindi lang yun kasi ayaw nila kay AD. For sure naman addition yung depensa talaga ni Davis pero iba naman kasi si Luka na sarili niyong star player, kayo yung nag-groom dyan. Ine-expect nyo na magre-retiro to bilang isang Maverick na parang ginawa ni Nowitzki or at least man lang kung aalis to ay aalis siya in his own terms. Hindi yung babackstabin ka ng management na ikaw mismo na player nagulat kasi traded ka na pala. Stalk nyo yung social media handles nitong Dallas mga idol, halos walang mga positibong comments kayong makikita at lahat galit sa GM pati sa bagong may-ari nitong Mavs. Mahal talaga nila si Luka at syempre, ang hirap tanggapin no na ginanon lang siya ng management. Pero hindi na rin naman masama mga idol, AD, Kyrie tapos Clay pa, pwede pa yan at may chance pa rin naman sila na maging contender. Mas malakas na depensa nila, si Kyrie pwedeng maging head of the snake at si AD rin ganun. Dahil nagtatandaan na rin yung tatlong to, ngayon na talaga ang best chance nila na manalo. At matetesting din yung leadership ni AD sa team na ito ngayon, pati ni Kyrie syempre. Kung mga 2018 sana to mga idol, malamang isa sila sa pinakamalakas na Big 3 sa liga. Pero yun nga, time is running out na kagad sa kanila para manalo ng kampyonato. Fan ka ba ng team na ito idol? Ano po ang masasabi niyo sa nangyari sa Mavericks? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.